Magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout ko lang yung pinakaunang nag-avail ng membership natin. Shoutout kay Young Master Jersen Aizon. Maraming salamat sa iyo Young Master. Kabanata 911, Pagbubukas ng Lihim na Kaharian. Malamig na tumingin si Gu Xinghe sa paligid na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Tila, dapat ay nagtatago dito. Sabi ni Gu Xinghe sa mahinang boses. Sa lihim na kaharian. Tina Qingyu at Jiang ay wala siyang alam tungkol dito. Ibinibigay pa rin nila ang formula ng linya ng siyam na lihim ng hindi nagmamadali. Ang bilis ni Qingyu sa pag-unawa sa paraan ng paglilinang ay napakabilis. Sa loob lamang ng kalahating araw, naunawaan na niya ng buo ang huling sikreto ng siyam na sikreto. Dahan daw ang binuksan ni Qingyu ang kanyang mga mata. Nagpakawala siya ng mahabang hininga at sinabi sa mahinang boses, sa Xing formula, mailigtas ko man lang ang aking buhay. Si Jiang He, na nasa gilid, ay nagsabi, kahit na mayroon kang Xing formula, maaaring hindi ka ligtas. Bahagyang kumunot ang noo ni Qingyu at medyo nalilitong tanong, bakit? Ipinaliwanag niya kay Jiang, kapag nakaharap ka sa isang martial saint, kung hindi ka mag-iingat, baka masild ka. Sa oras na iyon, kahit gaano ka kabilis, hindi ka makakatakas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qingyu. Ang mga salita ni Jiang ay talagang makatwiran. Ang paggamit ng martial saint ng space technique ay medyo mature na. Senior Jiang siya, mayroon bang anumang paraan upang malutas ito? Tanong ni Qingyu. Sinabi ni Jiang sa malalim na boses, maaari lang tayong umalis sa lalong madaling panahon bago nila isara ang espasyo. Naiintindihan ko. Tumango si Qingyu. Pagkatapos, tumigil sa pag-uusap ang dalawa at naghanda na pumasok sa closed-door cultivation para makalusot. Napakataas ng talento ni Jiang. Ilang sandali lang ay gusto na niyang maging martial saint. Sa kabilang banda, binalak ni Qingyu na ipagpatuloy ang pagsipsip ng qi, espiritual na enerhiya dito at dalhin ang kanyang talento sa pinakamataas nito. Sa labas ng mundo. Hindi nagtagal ay nalipat si Du Xuanyu sa lugar na ito. Young Master Gu, ano ang mali? Tanong ni Du Xuanyu. Itinuro ni Gu Xinghe ang blankong espasyo sa kanyang harapan at sinabing, sinala ko na mayroong isang lihim na kaharian dito. Nawala ang panloob na qi ni Qingyu dito. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Du Xuanyu na tumawa, imposible. Inimbestigahan ko na ang lugar na ito, ngunit wala akong nakitang lihim na kaharian. Lumingon si Gu Xinghe at sumimangot, baka naging pabaya ako noong nakaraan. Patuloy na ikinaway ni Du Xuanyu ang kanyang kamay, imposible. Young Master Gu, tiwala ako sa aking profesionalismo. Sa pagtingin sa kumpiyansa na hitsura ni Du Xuanyu, biglang nakaramdam ng galit si Gu Xinghe. Gayunpaman, hindi niya nasasakupan si Du Xuanyu, kaya hindi siya nang ahas na kumilos. Huminga ng malalim si Gu Xinghe at sinabi, Master Do, mangyaring mag-imbestiga muli. Kung may mahanap ka. Sabi ko, impossible. Gayunpaman, walang pakundangan na pinutol ni Du Xuanyu si Gu Xinghe. Ito ay lubos na nagpagalit kay Gu Xinghe. Malamig niyang tiningnan si Du Xuanyu at sinabing, Du Xuanyu, huwag kang masyadong mahiya. Nang marinig ito, sinabi rin ni Du Xuanyu na may pagkadismaya, Gu Xinghe, pansinin mo ang iyong ugali kapag nakikipag-usap ka sa akin. Ako. Bush. Bago pa matapos ni Du Xuanyu ang kanyang mga salita, hinawakan ni Gu Xinghe ang leeg ni Du Xuanyu. Itinaas niya sa hangin si Du Xuanyu at malamig na sinabi, alam kong ipinadala ka ng mga nakatataas, pero ano? Kung pipilitin mo ako sa isang sulok, maaari kitang patayin anumang oras. Maghintay hanggang sa mapatay kita, pagkatapos ay pupunta ako at humingi ng tawad sa mga nakatataas. Ang lakas ng kamay ni Gu Xinghe ay lumakas at lumakas. Mabilis na namula ang mukha ni Du Xuanyu. Natatakot siyang tumingin kay Du Xuanyu at nagpumiglas gamit ang dalawang kamay. Gayunpaman, bilang isang top-tier Mystic Realm Master, hindi mataas ang kanyang cultivation base. Hindi man lang ito karapat-dapat na banggitin sa harap ni Gu Xinghe. Young Master Gu, kalimutan mo na. Sa sandaling ito, lumakad si Jai Xing. Pagkatapos, sumulyap si Jai Xing kay Du Xuanyu at sinabing, Master Do, makinig ka lang sa mga utos ni Young Master Gu.
Hanggat makinig ka sa kanya, maaari kanyang palayain. Mabilis na kinusot ni Dushwanyo ang kanyang mga mata upang ipakita ang kanyang saloobin. Malamig na bumantong hininga si Gu Xinghe at pinakawalan si Dushwanyo. Si Dushwanyo, na bumagsak sa lupa, ay desperadong huminga sa hangin. Kahit galit na galit siya, hindi siya naglakas loob na sumiklab. Master Do, guguluhin kita, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Hindi na nagsalita pa si Dushwanyo. Agad siyang tumayo at nagpatuloy sa pag-inspeksyon sa lugar ayon sa kahilingan ni Gu Xinghe. Tuldok, sa lihim na kaharian. Si Qin Yu, na bahagyang nakapikit, ay pawis na pawis. Hindi. Ilang sandali pa, bumantong hininga si Qin Yu. Dahan-dahan siyang tumayo at bumulong sa mahinang boses, sa aking kasalukuyang estado ng pag-iisip, kahit na mayroon akong chi, espiritual na enerhiya, hindi ko madaragdagan ang aking lakas kahit kaunti. Si Jiang He na nakatayo sa gilid ay bahagyang nagmulat ng mata. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at tahimik na sinabi, sa katunayan, ang paghakbang sa Martial Saint Realm ay nangangailangan ng mahabang panahon ng akumulasyon. Ito ay halos imposibleng makamit ito sa isang pagkakataon. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga Martial Saints. Bahagyang tumango si Qin Yu at sinabing, Senior Jiang He, iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Dapat akong lumabas at magsanay. Hindi na ito kapaki-pakinabang sa akin. Jiang wala siyang masyadong sinabi tungkol dito. Tumango lang siya at umupo ulit. Dahan-daang naglakad si Qin Yu patungo sa entrance ng Mysteryland at nagplanong umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo si Liu mula sa gilid. Nako! Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Liu. Kumunot ang noo ni Qin Yu at nagtanong, ano ang nangyari? Bakit ka naguguluhan? Nanginginig si Liu habang itinuro ang direksyon ng pasukan at nag-aalalang sinabi, may nagsusumikap na hanapin ang Mystic Realm. Nararamdaman ko na isa itong top Mystic Realm Master. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu habang siya ay mahinang bumulong, pwede bang? Dushwanyo. Habang sinasabi niya iyon, biglang kumislap ang pasukan sa harapan niya na may sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag na ito ay agad na nagpa-atres kina Qin Yu at Liu. Medyo nadagdagan din ang takot sa mga mukha nila. Kabanata 912, Dalawang Martial Saints. Lubhang naging pangit ang mga mukha ni Qin Yu at Liu nang makita nila ang nagniningning na liwanag na nagmula sa labasan. Hindi. Naisip ni Qin Yu na hindi maganda ang hitsura ng mga bagay. Mabilis niyang tiningnan si Liu at sinabing, dali, pumunta at ipaalam kay Senior Jiang na mabilis siyang magtago. What about you? Tanong ni Liu. Malamig na sinabi ni Qin Yu, mag-iisip ako ng paraan para harapin sila. May gustong sabihin si Liu, ngunit napatigil siya sa sigaw ni Qin Yu. Walang pagpipilian si Liu kundi sundin ang kahilingan ni Qin Yu at maghanda na ipaalam kay Jiang siya. Ngunit sa sandaling ito, nagsimulang mawala ang mga maliliwanag na ilaw sa labasan. Sa ilang segundo, nawala ang mga ilaw ng walang bakas. HM. Sabay tingin ng dalawa sa labasan. Anong nangyayari? Sina Qin Yu at Liu ay mapagbantay na tumingin sa labasan, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba. Makalipas ang ilang minuto, hindi na muling nagsindi ang ilaw. Kakaiba, talagang kinanselan niya ang inspection, sabi ni Liu sa malalim na boses. Kinansela. Anong nangyayari? Nakasimangot si Qin Yu at nagtanong. Hulaan ni Liu, maaaring may ginawa ang makapangyarihang tao sa huling pagkakataon. Agad na napuno ng pagtataka ang mukha ni Qin Yu nang marinig niya iyon. Kung ganoon nga talaga, anong klaseng lakas mayroon itong makapangyarihan sa lahat? Sa labas ng mundo, umiling si Dushwanyo at medyo hindi nasisiyahang sinabi, walang lihim na kaharian. Nasuri ko na ito. Sinabi ni Gu Xinghe na may malamig na mukha, hindi ka nagsisinungaling sa akin, tama ba? Bakit ako magsisinungaling sa iyo, young Master Gu? Huwag kalimutan na nagtatrabaho ako sa mga nakatataas. Gusto ko ring patayin ang Qin Yu na iyon, sabi ni Dushwanyo na may malamig na mukha. Bagamat sinabi niya iyon, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Gu Xinghe.
Tinulyapan niya si Do Xuanyo at walang pakialam na sinabi, Master Do, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Ayaw kong magsinungaling. Gumuso si Do Xuanyo at hindi nagsalita. Yang Master Gu, hindi dapat magsinungaling si Master Do, sabi ni Jai Xing. Gumuso si Gu Xinghe at sinabing, kung gayon, bakit nawala ang kanilang panloob na chi dito? Hulaan ni Jai Xing, marahil gumamit sila ng ilang lihim na pamamaraan upang itago ang kanilang panloob na chi. Hindi nagpahayag si Gu Xinghe ng kanyang opinyon tungkol dito. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, let's go. Umalis ang grupo. Pagkatapos magmadaling bumalik sa Jingdo, hindi tumigil doon si Gu Xinghe. Nagplano siyang humanap ng isa pang Mystic Realm Master para imbestigahan. At ang unang pinili ni Gu Xinghe ay ang Panginoon ni Liu. Naghintay si Qin Yu sa Mystic Realm ng kalahating araw. Matapos makumpirma na walang tao sa labas, maingat na lumabas si Qin Yu sa Mystic Realm. Sa sandaling ito, mas naging curious si Qin Yu tungkol sa Mystic Realm ng pamilya Yan. Kung talagang gaya ng sinabi ni Liu, at ang makapangyarihang realm lamang ang makakapag-ayos ng Mystic Realm, kung gayon ang lakas ng pamilyang Yan ay tiyak na hindi maiisip. Ang Mystic Realm ng pamilya Yan na ito. Anong uri ng pag-iral ito? Huminga ng malalim si Qin Yu. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, binalak ni Qin Yu na hanapin si Old Mr. Yan at alamin. Kaya naman, kinuha ni Qin Yu ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng telepono ng matandang Mr. Yan. Matapos makonekta ang tawag, tinanong ni Qin Yu ang lokasyon ni Old Mr. Yan. Pagkatapos ng pag-uusap, nalaman niyang kasalukuyang nasa City ang matandang si Yan. Sa makatuwid, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, si Qin Yu ay nagmamadaling pumunta sa City. Dahil hindi makasakay si Qin Yu ng anumang transportasyon, maaari lamang siyang maglakad sa City. Ito ay isang napakahabang paglalakbay. Kahit para kay Qin Yu, aabutin siya ng ilang araw. Sige, ituturing ko itong isang karanasan para sanayin ang aking estado ng pag-iisip. Naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Kasabay nito, ang salungatan sa pagitan ng mga martial artist at ng mga alagad sa lihim na kaharian ay lalong tumitindi. Sa ilalim ng basbas ng 7 martial saints, halos walang dignidad ang mga alagad sa kasalukuyang panahon. At ang dahilan ng malakihang tunggalian sa pagitan ng dalawang panig ay dahil sa paghahati ng mga mapagkukunan. Mula nang may pumasok sa Martial Saint Realm, maraming bagong cultivation resources ang lumitaw sa mundo. Sa araw na ito, sa isang hangganang lungsod sa timog, isang nakagugulat na malaking minahan ang sumabog. Sinasabing ito ay isang malaking minahan ng espiritual na bato. At ang espiritual na batong ito ay hindi lamang magagamit sa pagpeke ng lahat ng uri ng mga top-tier na espiritual na artifact, maaari pa itong magamit upang pinuhin ang gamot o kahit na direktang lunukan ito. Ang bawat espiritong bato ay naglalaman ng labis na malupit na chi, espiritual na enerhiya. Ang hitsura ng isang malaki, walang may-ari na minahan ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba't ibang paksayon. Kasama sa mga paksayon na ito ang mga martial arts clans ng kasalukuyang panahon, pati na rin ang iba't ibang mga aristokratikong pamilya mula sa lihim na kaharian. Forum ng Martial Arts. Sa araw na isiniwalat ang malaking minahan, ang Jingdo Martial Arts Association ay naglabas ng isang anunsyo. Ang malaking minahan ng Spirit Stone na ito ay masasabing hindi pa nagagawa, at ang aming Jingdo Martial Arts Association ay gagampanan din ang papel ng distributor upang magpasya kung saan pupunta ang malaking minahan ng Spirit Stone na ito. Gayunpaman, sa sandaling inilabas ang anunsyo na ito, ganap itong nag-alab. F*CQ, ang Jingdo Martial Arts Association at ang Secret Realm ay nakasuot ng parehong pantalon. Sa loob ng napakaraming taon, ang mga mapagkukunan ay mahigpit mong kinokontrol sa iyong sariling mga kamay. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa rin kami? Ang kapangyarihan ay nakuha sa pamamagitan ng ating mga sarili. Lahat ng mga revolusyon ay kailangang isakripisyo. Hinding-hindi na natin hahayaan ang JINGDU Martial Arts Association na katayin muli. Nakikita ang lahat ng uri ng sumpa, ang Jingdo Martial Arts Association ay galit na galit, ngunit wala silang magagawa.
Parami ng parami ang mga mandirigma na nagtipon patungo sa minahan ng Spirit Stone. Sa dilim, mayroong hindi bababa sa daan-daang mga mandirigma na nakatago doon. Ang mga mandirigma sa lihim na kaharian at ang mga mandirigma sa kasalukuyang panahon ay tila handang lumaban anumang oras. Inabot ng 2 buong araw si Chinyu bago makarating sa City. Ayon sa address na ibinigay ng matandang Mysterian, ang matandang Mysterian ay kasalukuyang nakatira sa isang single-family villa sa suburbs. Kung ikukumpara sa manor ng pamilya yan, ang villa na ito ay mukhang napakasama. Gayunpaman, sa kubo na lugar na ito nagsimula ang matandang Mysterian sa kanyang ikalawang pagbangon. Mabilis na sumugod si Chinyu sa paligid ng villa na ito. Ibinaba niya ang kanyang sombrero at inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam sa parehong oras, na sumasakop sa isang radius na ilang daang metro. Matapos matiyak na walang tao, maingat na pumasok si Chinyu sa villa. Sa looban ng villa, nagdidilig ng mga bulaklak ang matandang Mysterian. Nang makitang sumugod si Chinyu, ibinaba ng matandang Mysterian ang shower sa kanyang kamay. Chinyu? Mukhang hinahanap kayo ng mga tao sa labas ni Rozo. Medyo nag-aalala ang tono ng matandang Mysterian. Nasa tabi mo ba talaga si Rozo? Okay lang ba siya? May mali ba sa katawan niya? Nasaan siya ngayon? Ligtas ba siya? Dahil sa sunod-sunod na tanong ni Old Mysterian, hindi alam ni Chinyu kung paano sasagutin. Pumunta ako para hanapin ka sa pagkakataong ito para sa bagay na ito. Huminga ng malalim si Chinyu. Si Rozo ay kinuha ng isang tao. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang Sir Yan. Hinawakan niya ang braso ni Chinyu at nag-aalalang sinabi, hindi ba sinabi ko na gusto kong alagaan mo siya? Paano mo ipinangako sa akin? Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, Older Mysterian, pakiusap makinig sa aking paliwanag. Siya. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nakaramdam na lang siya ng lamig sa kanyang likod at ang mga balahibo sa kanyang likuran ay tumindig na walang malay. Ito ang likas na reaksyon ng kanyang katawan nang papalapit na ang panganib. Sino ito? Nagmamadaling lumingon si Chinyu at tumingin sa paligid. Chinyu? Sa wakas ay naghintay ako para sa iyo, isang boses ang tumunog. Pagkatapos, nakita niya si Wan Guqiong na dahan-daang naglalakad palabas kasama ang 2 martial saints. Hindi naglakas loob si Chinyu na mag-isip ng husto. Agad niyang binalak na gamitin ang line word spell para makatakas. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ni Wan Guqiong ng pagkakataon. Mabilis na tinataka ng 2 martial saints ang espasyo. Alam ko, tiyak na pupunta ka rito. Sabi ni Wan Guqiong na may masamang ekspresyon. Kabanata 913, ang labanan sa martial saint. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Tinuri na ng maingat na Chinyu ang kanyang paligid bago siya dumating. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pamamaraan ng martial saint ay higit pa sa imahinasyon ni Chinyu. Itinago nila ang kanilang panloob na chi upang hindi sila makita ni Chinyu. Napaatras si Chinyu ng 2 hakbang habang may bakas ng solemnidad sa kanyang mukha. Chinyu? Ito. Old Mysterian, please stay in the room. Magsasalita na sana si Old Mysterian nang harangin siya ni Chinyu. Gumisi si Wan Guqiong, sa oras na ito, may pakialam ka pa ba sa iba? Sinabi ni Chinyu na may malamig na mukha, Wan Guqiong, paano mo nalaman ang relasyon namin ni Old Mysterian? Sarcastic na sinabi ni Wan Guqiong, sa tingin mo ba ako ay katulad ng mga idiot na iyon, na gumagawa ng walang kwentang trabaho, araw-araw na parang langaw na walang ulo? Matagal ko nang sinisiyasat ang iyong social history. Huminga ng malalim si Chinyu. Ang kataksilan ni Wan Guqiong ay lampas sa imahinasyon. Let me ask you. Pinatay mo ang lahat ng tao sa Green Moon Villa, tama? Malamig na sabi ni Chinyu. Kinuyam ni Wan Guqiong ang kanyang mga kuko at walang pakialam na sinabi, hindi masama. TSK. Sinubukan na nila ang lahat ng uri ng paraan para mamatay. Kaya ka talaga, malamig na sabi ni Chinyu. Pinaikit ni Wan Guqiong ang kanyang mga mata at sinabing, namatay sila dahil sa iyo. Kumpara sa amin, hindi ka mas malakas.
Sa puntong ito, binago ni Won Gokyong ang paksa at sinabing may mahinang ngiti, sabihin mo sa akin kung nasaan si Yan Rozo, at baka iligtas ko ang iyong buhay. Ngumisi si Chinyu at sinabing, wala na si Yan Rozo sa tabi ko. Kung saan siya nagpunta, kahit ako ay hindi ko alam. Sa sandaling ito, tila may naisip si Chinyu. Pinago niya ang kanyang mga salita, narinig ko na si Yan Rozo ay pumunta sa lihim na kaharian ng pamilya Yan. Maaari kang pumunta at tingnan. Ang lihim na kaharian ng pamilya Yan. Bahagyang sumimangot si Won Gokyong at bakas ng pagkalito ang bumungad sa kanyang mukha. Malinaw na walang alam si Won Gokyong tungkol sa lihim na kaharian ng pamilya Yan. RUF it's kidding me. Nanlamig ang mukha ni Won Gokyong. Ang pamilya Yan ay isang pamilya sa sekular na mundo. Paano magkakaroon ng isang lihim na kaharian? Hindi maiwasan ni Chinyu na lihim na magulat nang makita niya ito. Kahit si Won Gokyong ay hindi alam ang tungkol sa lihim na kaharian ng pamilya Yan. Kung gayon ano nga ba ang lihim na kaharian ng pamilya Yan? Mayroon ba sila o wala? Chinyu, ayoko nang makipag-usap sa iyo nang walang kaparerekon. Tatanungin kita ng dahan-dahan pagkatapos kitang talunin ng lumpo. Nanlamig ang mukha ni Won Gokyong. Pagkatapos niyang magsalita, umatras si Won Gokyong at sinabing may masamang tono, Chinyu, ngayon ang araw na dapat kang mamatay. Ang dalawang martial saints ay agad na humakbang pasulong at isang alon ng hangarin na pagpatay ay lumabas. Bagamat mukhang hindi masyadong malakas ang kanilang panloob na chi, ang hindi nakikitang pressure na iyon ay nagpahirap sa mga tao na labanan. Tumingin si Chinyu sa kanilang dalawa na may mukha na puno ng pagbabantay. Ang lahat ng kanyang trump card ay nahayag sa isang iglap. Ito ay dahil alam ni Chinyu na kung hindi niya sineseryoso ang martial saint na ito, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Kailangan mo pa ba kaming kumilos? Malamig na tanong ng dalawang martial saint na ito. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, syempre hindi. Handa akong bumalik sa inyo. Masama at tuso ang batang ito. Pilayan muna natin siya. Malamig na sabi ni Won Gokyong sa gilid. Walang ibang sinabi ang dalawang martial saints. Ang isa sa kanila ay humakbang pasulong. Nakita na ni Chinyu ang taong ito dati. Inatake niya si Chinyu sa exchange meet. Ang bago at lumang sama ng loob ay sumabog sa sandaling ito. Chinyu? Noong nakaraang pagkakataon, ginamit mo ang iyong yin heart para makuha ang lahat ng limelight. Nawala mo sa amin ang lahat ng mukha namin. Sa pagkakataong ito, gusto kong magbayad ka ng 100 beses. Malamig na sabi ng martial saint na ito. Tito Zin, huwag mong sayangin ang iyong hininga sa kanya. Alisin mo siya kaagad. Udyok ni Won Gokyong. Walang ibang sinabi ang martial saint na tinawag na Uncle Zin. Malalaki ang hakbang niya pasulong at tinakpan ng kanyang malaking palad si Chinyu. Ang palad na ito ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan at parang isang matayog na bundok na durog patungo sa Chinyu. Bago dumating ang palad, unang dumating ang kapangyarihan. Ang kapangyarihang iyon ang nagpatindig ng balahibo. Ito ay parang rumaragas ang alon na naging sanhi ng tuwirang pagkabasag ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu. Isang suntok para masira ang 10,000 sining. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Sa isang galit na galit, ang gintong liwanag ay lumabas mula sa kanyang buong katawan kasama ang kanyang braso. Ang lahat ng kapangyarihan ay nakatuon sa isang punto sa kanyang kamao, at pagkatapos ay lumundag ito na parang tidal wave. Bang! Isang makinang na gininto ang liwanag, tulad ng nagninangas na haligi ng liwanag, walang awa na nabasag patungo sa palad na iyon. Isang makabagbag damdaming kapangyarihan ang sumabog sa isang iglap. Sa ilalim ng isang suntok ni Chinyu, ang palad ay talagang napaatras ng paulit-ulit. Paulit-ulit na umungol si Chinyu habang ang mga asul na ugat ay nakaumbok sa kanyang noo. Parang dinadala niya ang lahat ng puwersa ng chi sa kanyang katawan. Boom! Sa wakas, ang palad na iyon na pinalapot ng isang martial saint ay nabasag ng isang suntok. Nang makita ni Won Gokyong ang eksenang ito, ang kanyang mga talukap ay kumaibot at ang kanyang mukha ay naging solemn na. Bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Uncle Zin.
Dapat malaman na ang isang langgam sa ibaba ng yugto ng Marshall Saint ay magiging katulad ng isang ganap na naiibang mundo hanggat hindi ito tumuntong sa yugto ng Marshall Saint. Gayunpaman, itong langgam na nasa harapan niya ay nabasag ang kanyang palad. Paanong hindi siya magugulat? Mayroon kang kakayahan. Tinaas ni Uncle Zin ang kanyang kilay at bahagyang humahanga. Huminga ng malalim si Chinyu, at patuloy na tumutulo ang pawis na kasing laki ng bin sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, si Uncle Zin ay kalmado at tila hindi man lang nasaktan. Tio Zin, mabilis na pilayin ang batang ito. Muling udyok ni Wan Guqiong. Tumango si Uncle Zin. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, kailangan kong sabihin, mayroon kang kaunting kakayahan, ngunit ang agos ay napakahina mo pa rin. Wala sa mood si Chinyu na makinig sa kanyang kalokohan. Mabilis niyang pinakilos ang kanyang panloob na chi at naghanda na tanggapin ang susunod na pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ito, iniluwan ni Chinyu ang isa pang subo ng dugo mula sa kanyang bibig. Umiikot ang mundo sa harap ng kanyang mga mata habang nakaupo siya sa lupa. Ang pinsala sa Dao ay talagang kumilos sa oras na ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya at bumangon sa lupa. Tumingin si Chinyu sa Marshall Saint na nasa hindi kalayuan na may pagbabantay. Hindi niya maiwasang mapa-atres ng dalawang hakbang. Bahagyang gumalaw ang palad ni Uncle Zin. Ang mga alon ng panloob na chi ay lumundag sa kanyang palad na parang lumalangoy na dragon. Ang bawat galaw niya ay tila naglalaman ng kapangyarihang ibagsak ang mga ilog at dagat. Ang kanyang maringal na mga galaw ay maaaring makumplito sa isang hininga. Ito ang kakayahan ng Marshall Saint. Ito ay ganap na nalampasan ang Marshall Marquis ability. Ngayon lang, 50% lang ng lakas ko ang nagamit ko. Sa pagkakataong ito, 80% na ang ginamit ko. Kaya mo pa bang kumapit? Ngumisi si Uncle Zin, na nagpapakita ng isang bibig ng puting ngipin. Kabanata 914, ang lihim na kaharian ng pamilya Wan. Rumble. Isang napakalaking kamay na may aura na makapagpapatag ng lahat ay dumaan patungo kay Chinyu. Si Chinyu, na ngayon lang nakaranas ng pagpapahirap ng isang pinsala sa Dao, ay hindi inaasahang hindi nakayanan ito. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig, at ang kanyang buong katawan ay nanginag. Paulit-ulit na umungal si Chinyu, at ang lakas ng kanyang kamao ay pumutok sa sukdulan, sinusubukang pilitin na labanan ang hampas ng palad na ito. Ngunit sa sandaling ang lahat ng puwersa ng kanyang kamao ay tumama sa malaking kamay na ito, nawala ito sa hangin. Rumble. Sinabayan ng isang napakalaking pagsabog, ang malaking kamay na iyon ay walang awa na hinampas. Ang buong lupa ay agad na nag-udyok ng 100,000 talampakan ng alikabok, saglit na nakakubli sa linya ng paningin ng lahat. Si Uncle Zin ay lubos na nagtitiwala, ngunit si Wan Guqiong ay medyo nag-aalala. Dahil napakaraming kawalan ng katiyakan sa katawan ni Chinyu. Paulit-ulit siyang nakatakas, dahilan para mag-alala ang mga tao. Ang alikabok ay unti-unting kumalat, at ang mga mata ni Wan Guqiong ay nakatutok sa direksyong iyon. Ang katawan ni Chinyu ay napuno ng dugo, at ang gintong liwanag ay nabasag. Nahulog siya sa lupa na parang patay na aso. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Wan Guqiong. Ngumisi siya, Chinyu, mayroon ka ring araw na ito. Pagkatapos, naglakad si Uncle Zin at binuhat si Chinyu. Buhay ka pa ba? Tanong ni Wan Guqiong. Bahagyang tumango si Uncle Zin at sinabing, nararamdaman ko ang mahinang hininga sa kanyang katawan. Okay. Hindi napigilan ni Wan Guqiong na mapamura. Ibalik mo agad siya sa lihim na kaharian ng pamilya Wan. Kailangan kong hanapin ang kinaroroonan ni Yan Ruozo kahit anong mangyari. Tinulyapan ni Uncle Zin si Old Mysterian sa silid at sinabing, paano ang matandang iyon? Dapat ba natin siyang alisin? Natahimik sandali si Wan Guqiong, pagkatapos ay umiling at sinabing, kalimutan mo na ito. Siya ay isang matandang lalaki lamang sa kanyang takip silim na taon. Hindi na kailangang gumawa ng gulo. Hindi na nagsalita pa si Tio Zin. Pinuhat niya si Chinyu at ang iilan sa kanila ay tumalikod at umalis.
Habang nasa daan, si Chin Yu ay nakoma. Ngunit kahit na ganoon, si Wan Gokyong ay maingat pa rin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Chin Yu paminsan-minsan, natatakot na baka biglang magising si Chin Yu. Nagmamadali silang tatlo patungo sa lihim na kaharian ng pamilya Wan. Sa daan, napakabilis nila, natatakot na malaman ng iba na nahulog na sa kanilang mga kamay si Chin Yu. Makalipas ang ilang oras, dumating silang tatlo sa hilagang kanlurang hangganan. Sa isang maliit na lungsod na tinatawag na West Marshall City sa hilagang kanluran, isang kotse ang dahan-daang dumaan at sa wakas ay huminto sa tuktok ng isang bulubundukin. Tinala ni Wan Guqiong si Chin Yu pababa mula sa bundok. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Chin Yu, na nakahawak sa kamay ni Uncle Zin. Malamig siyang ngumuso at sinabing, kapag pumunta tayo sa lihim na kaharian ng pamilya Wan, marami akong paraan para makitungo sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Wan Guqiong patungo sa panloob na kaharian ng Qi ng pamilyang Wan. Inilagay niya ang kanyang palad sa walang laman sa kanyang harapan at ginamit ang sikretong susi para buksan ang panloob na kaharian ng Qi ng pamilya Wan. Sa sandaling ito, si Chin Yu, na parang patay na aso, ay tahimik na nagmulat ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang kanyang panloob na Qi at tumingin sa paligid, na para bang tinutukoy niya ang lokasyon. Buzz! Isang sinag ng liwanag ang lumiwanag at ang pasukan ng panloob na kaharian ng Qi ng pamilya Wan ay lumitaw sa kanilang harapan. Tama na, sabi ni Wan Guqiong. Ungol ni Uncle Zin bilang pasasalamat. Papasok na sana siya sa panloob na kaharian ng Qi ng pamilya Wan kasama si Chin Yu, ngunit sa sandaling ito, si Chin Yu, na nasa bingit na ng kamatayan, ay biglang kumawala sa pagpigil ni Uncle Zin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Uncle Zin, at agad siyang humakbang pasulong, gustong makuha si Chin Yu. Formula sa paglalakad. Gayunpaman, matagal nang nagtitimpla si Chin Yu, kaya paano niya ito mabibigyan ng pagkakataon? Sa paggamit ng walking formula, ang bilis ni Chin Yu ay agad na umabot sa pinakamataas nito. Sa isang kisap mata, si Chin Yu ay tumakas na ng ilang kilometro ang layo. Agad nitong pinalaki ang mga mata ng lahat ng naruroon. Anong nangyayari? Galit na sigaw ni Wan Guqiong. Kumunot ang noo ni Tio Zin at sinabing, natatakot ako na nalinlang tayo ng batang ito. Kung ganoon, ano ang F*** na nakatayo ka pa dyan? Pilasan mo at habulin mo siya. Galit na sigaw ni Wan Guqiong. Hindi nang ahas si Tio Zin na magsabi ng kahit ano. Mabilis na hinabol ng dalawang martial saints si Chin Yu. Kinagat ni Wan Guqiong ang kanyang mga ngipin at tumayo roon. Ang galit sa kanyang mukha ay lalong nagpaikot sa kanyang orihinal na bisyo. F***, nangyari na ang bagay na pinaka-pinag-aalala ko. Hindi napigilan ni Wan Guqiong na umungol sa mahinang boses. Itong masama at tusong bastard. Si Wan Guqiong ay nakatayo lang doon at tahimik na naghihintay. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik si Tito Zin. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Wan Guqiong. Umiling si Uncle Zin at sinabing, hindi namin naabutan. Dapat natutunan ng batang ito ang siyam na sikreto. Ang bilis niya ay malayo sa atin. Huminga ng malalim si Wan Guqiong at malamig na sinabi, hindi lang namin siya nabigo, kundi inilantad din namin ang lokasyon ng lihim na kaharian ng pamilya Wan. Ang taksil na bastos na ito. Young Master Wan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Uncle Zin. Umiling si Wan Guqiong at sinabing, naalerto na namin siya. Kung gusto namin siyang mahuli muli, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Dahan-dahan kaming makakaisip ng paraan. Huminto si Tio Zin at sinabing, ang ating mga mata ngayon ay dapat na mas nakatutok sa malaking minahan ng Spirit Stone. Bahagyang tumango rin si Wan Guqiong. Ang malaking minahan ng Spirit Stone ay umaakit sa halos lahat ng mga aristokratikong pamilya, at ang pamilyang Wan ay walang pagbubukod. Tuldok. Sa kabilang side, umasa si Chin Yu sa panloob na formula ng Qi upang makatakas sa lahat ng paraan. Nang halos maubos na ang kanyang aura ay bumagsak si Chin Yu mula sa langit. Ang kanyang panloob na Qi ay ganap na napagod, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak sa isang kagubatan sa bundok.
Bumagsak si Chinyu sa lupa at hindi napigilan ang paghinga. Poo! Kasabay nito, naramdaman ni Chinyu ang matamis na lasa sa kanyang lalamunan, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Malapit na iyon, mahinang ungol ni Chinyu. Ang palad ni Uncle Zin ay talagang nagdulot ng malaking pinsala kay Chinyu. Bagamat hindi ito nakamamatay, hindi ito magiging ganoon kadaling makabawi sa maikling panahon. Sa kabutihang palad, naroon ang line character formula. Kung hindi, ang kahihinatnan ay hindi maiisip, mahinang sabi ni Chinyu. Hindi niya napigilan ang pag-igting ng kanyang mga ngipin, at ang kanyang pagkamuhi para sa Wangu Qiyong ay tumaas ng isa pang antas. Bumagsak si Chinyu sa lupa at sinubukang bumangon, ngunit nalaman niyang nawala na siya ng lakas. Inilibot niya ang tingin sa paligid at pinagmasdan ang hindi pamilyar na kapaligirang ito. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Sa isang maikling sandali, nakoma si Chinyu. Tuldok, malapit sa Spirit Stone Mine. Sunod-sunod na sumugod dito ang iba't ibang maharlikang pamilya. Dumating din sina Zhuang Teng, Chu Heng, at maging si Kung Yon. Maraming mga half-step martial saints ng mas lumang henerasyon ang naghihintay din dito. Ang mga hibla ng siksik na chi, espiritual na enerhiya ay kumalat mula sa malaking minahan. Kahit na ang malaking minahan ay hindi pa nagbubukas, ang panloob na chi sa loob nito ay nakakabighani pa rin. Natatakot ako na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa minahan ng espiritual na bato sa pagkakataong ito, sabi ni Yao Meng sa mahinang boses. Si Zhuang Teng, na nakatayo sa gilid, ay mahinang nagsabi, ang mga tao mula sa iba't ibang lihim na kaharian ay lahat ay nagtatago sa dilim. Ang tatlong martial saints mula sa Jingdu Martial Arts Association ay dumating din dito ng maaga, ubo-ubo. Habang nagsasalita siya, umubos si Zhuang Teng ng isang subo ng dugo. Kamusta? Are you alright? Nang makita ito ng lahat, hindi nila maiwasang mag-alala. Ikinaway ni Zhuang Teng ang kanyang kamay at sinabing, okay lang ako, tingnan mo ang tuktok ng bundok. Nang marinig nila ito, agad silang napatingin sa tuktok ng bundok. Nakita nila ang 7 tao na nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang 7 taong ito ay ang 7 martial saint. Nang magtipon sila, para silang mga pinuno ng mundong ito. Kabanata 915, paglilinang sa isang hindi makamundong paraiso. Ang hindi nakikitang panggigipit na dala ng 7 taong ito ay nagpanginig sa lahat sa takot. Maging ang mga mayayabang na young masters ng mga aristokratikong pamilya ay natahimik sa sandaling ito. 7 martial saints. Masasabing sila ang mga pinuno ng mundong ito. Hindi napigilan ni Zhuang Teng ang pag-ungol sa mahinang boses. Kapag kasama sila, imposible para sa amin na makakuha ng anumang mga benepisyo. So what? Kahit ang isang martial saint ay hindi maaaring maging masyadong mapagmataas. Kung siya ay may kakayahan, maaari niyang patayin tayong lahat. Hindi pa dumarating ang mga young masters sa Secret Realm. Kapag dumating na sila, who knows what will happen. Napatingin ang lahat sa napakalaking minahan na malapit ng mahukay sa kanilang harapan. Baka sa mukha nila ang pag-aalala. Tuldok. Sa kabilang side. Nang magising si Chinyu, nakahiga na siya sa isang bamboo bed. Ang nakapalibot na kapaligiran ay nagparamdam kay Chinyu na hindi pamilyar. Bagamat ang silid na ito ay napakasimple at magaspang, ito ay medyo malinis. Dahan-dahang umupo si Chinyu mula sa kama. Hinilot niya ang kanyang ulo at nakaramdam ng pagkahilo. Bahagyang kumirot ang kanyang dibdib. Halatang hindi naghihilom ang mga sugat sa katawan ni Chinyu. Pagkatapos, inilabas ni Chinyu ang kanyang espiritual na pakiramdam at tinakpan ang paligid. Hindi nagtagal, natuklasan ni Chinyu ang ilang figure. Sa paghusga mula sa kanilang panloob na chi, sila ay tila mga ordinaryong tao. Gising ka na pala. Sa sandaling ito, isang batang babae na nakasuot ng ordinaryong damit ang pumasok mula sa labas. Ang batang babae ay may makapal na itim na buhok, at ang mga damit sa kanyang katawan ay nagpapahiwatig ng sitwasyon ng kanyang pamilya. Ikaw. Sinubukang itanong ni Chinyu. Mabilis na sinabi ng babae, Yu Chin ang pangalan ko. Nakita kita noong namimitas ako ng mga halamang gamot, kaya madali kitang ibinalik. Sinulyapan ni Chinyu ang mga halamang gamot na nasa mesa, pagkatapos ay tumingin sa sabaw na niluluto.
Ikaw ang nagtimpla nito. Tanong ni Chinyu. Mabilis na tumango si Yuchin at sinabing, oo, itinuro sa akin ito ng aking ama. Dahan-daang naglakad si Chinyu papunta sa mesa. Kinuha niya ang decoction at sinipsip. Hindi niya maiwasang medyo magulat. Bagamat ang gamot na tinimplahan ng babaeng ito ay medyo ordinaryo, ang kanyang pamamaraan ay lubhang maslan. Huwag mag-alala. Ang tatay ko ay isang matandang doktor sa paligid. Nagligtas siya ng maraming tao. Mukhang natakot si Yuchin na mag-alala si Chinyu, kaya nagmadali siyang nagpaliwanag. Ngumiti si Chinyu at sinabing, salamat. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Yuchin. Pamulong siya, nakita kong nasugatan ka ng malubha. Akala ko hindi ka na maliligtas. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang paggaling mo. Hindi gaanong nagsalita si Chinyu. Ang Yuchin na ito ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi na kailangang sabihin sa kanya ng labis. Kagigising mo lang. Dapat ay gutom na gutom ka, di ba? Sandali lang. Malapit nang maghain ang aking bahay ng hapunan. Tila may naisip si Yuchin. Tumango si Chinyu at sinabing, kung gayon, guguluhin kita. Medyo naguguluhan na sabi ni Yuchin, okay lang, okay lang. Magpahinga ka muna. Tatawagan kita mamaya. Dahil doon ay nagmamadali siyang tumakbo palabas. Tumayo si Chinyu at lumabas ng kwarto. Umihip ang sariwang hangin sa kanilang mga mukha. Ito ay talagang isang maliit na nayon sa bundok. At ang buong nayon ng bundok ay napapaligiran ng mga bundok at kagubatan. Ito ay halos nakahiwalay sa mundo. Hindi ko inaasahan na may ganoong lugar. Mamaantong hininga si Chinyu. Nagkaroon ng mahinang chi, espiritual na enerhiya dito. Bagamat hindi nito pinapayagan ang mga martial artist na gumawa ng malaking pag-unlad, ito ay malaking pakinabang sa mga taga-nayon. Pagkatapos, tumingin si Chinyu sa gilid ng silid at nakita ang maraming tuyong damo na nakasabit sa dingding. Ang mga halamang ito ay napakakaraniwan, at marami sa mga ito ay mga ligaw na halamang gamot na hindi maaaring pangalanan. Ito ay isang magandang lugar para magpagaling, na pabuntong hininga si Chinyu. Dahil wala nang mapupuntahan si Chinyu, maaari rin siyang manatili dito upang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa kasalukuyang kondisyon ng katawan ko, makaka-recover ako sa loob ng 3 araw, naisip ni Chinyu sa sarili. Hindi big deal ang 3 araw. Bukod dito, ang ganitong uri ng mapayapang buhay ay maaaring magdala ng ibang kalagayan ng pag-iisip at makatulong sa paglilinang. Habang tumatakbo ang mga iniisip ni Chinyu, tumakbo si Yuchin mula sa hindi kalayuan. Well, handa na ang pagkain. Halina't kumain na tayo, mahinang sabi ni Yuchin. Sumulyap si Chinyu sa kanya at nakitang namumula ang kanyang mukha at puno ng kahihiyan. Mukhang napakahiya mo, casual na sabi ni Chinyu. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Yuchin. Nagmamadali niyang sinabi, ako. Bilisan natin kumain. Naghihintay silang lahat. Sa pagtingin sa hitsura ni Yuchin, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin ang unang pagkakataon na nakita niya si Yanrozo. Ang kasalukuyang Yuchin ay katulad ni Chinyu noon. Okay. Ngumiti si Chinyu at tumango. Siya at si Yuchin ay naglakad patungo sa isang patio sa nayon. Habang nasa daan, nagtanong si Yuchin sa mahinang boses, ano ang pangalan mo? Chinyu. Chinyu? Isang napakagandang pangalan, sabi ni Yuchin. Hindi gaanong nagsalita si Chinyu. Medyo magulo ang puso niya. Gusto man niyang gumaling ng matiwasay sa loob ng ilang araw, hindi talaga mapakali ang kanyang puso. Hindi mabilang na problema ang bomb alot sa kanyang puso, na nagiging sanhi ng pagsimangot ni Chinyu paminsan-minsan. Walang lakas ng loob na magsalita si Yuchin nang makita niya ito. Maingat lang siyang sumunod sa gilid. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang malaking patio. May malaking round table sa looban. Napuno ng pagkain ang bilog na mesa. Ang pagkain ay sobrang sarap din. Maliban sa mga ligaw na gulay, naroon din ang karne ng mababanges na hayop sa malapit. Sa tabi ng mesa, mayroong 3 henerasyon ng mga tao, matanda at bata. Xiaoqin, halika at maupo. Isang matandang lalaki ang kumaway kay Yuchin. Mabilis na hinailan ni Yuchin si Chinyu.
Binata, gising ka na. Ano ang nararamdaman mo? Tagalungsod ka, di ba? Sa sobrang seryosong mga pinsala, tiyak na nakilala mo ang mga mabangis na hayop, tama? Nasaan ang mga kasama mo? Nag-iisa ka. Maraming mabangis na hayop sa paligid. Kailangan mong maging mas maingat at huwag lumabas mag-isa. Panipi tuldok 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 panipi. Ang mga taga-nayon dito ay tila labis na masigasig. Si Chinyu ay patuloy na kumukuha ng pagkain. Bihira para kay Chinyu na magkaroon ng ganoong kaaya-ayang mood, kaya't sumama na lang siya. Pagkatapos ng isang pag-uusap, nalaman nila na ang nayong ito ay tinatawag na Shannan Village. Ang nayon ay umiral sa loob ng maraming taon, at kakaunti ang mga tao sa nayong ito ang gustong lumabas. Karaniwan silang umaasa sa pagsasaka, pagtatanim ng mga gulay, at pangangaso para sa ikabubuhay. Ito ay tunay na tulad ng isang paraiso. Pagkatapos kumain, nagsindi ng apoy ang mga tao sa nayon at umawit sa paligid ng apoy. Ang eksena ng pag-awit at pagsasayaw ay hindi napigilan ang pakiramdam ni Chinyu na medyo hindi totoo. Kung ikukumpara sa mga panganib sa labas, ang lugar na ito ay talagang isang dalisay na lupain. Pagkatapos ng hapunan, iniuwi ni Yuchin si Chinyu. Sa pagbabalik, casual na nagtanong si Chinyu, bakit hindi mo nakikita ang iyong mga magulang? Nang banggitin ang paksang ito, hindi napigilan ni Yuchin na bumulong, pumanaw na ang aking mga magulang, at mayroon lang akong isang nakababatang kapatid na lalaki. Oh, casual na sagot ni Chinyu. Hindi gaanong naramdaman ni Chinyu ang malungkot na buhay ni Yuchin. Nasanay na si Chinyu sa buhay at kamatayan. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, abala si Yuchin sa pag-aayos ng mga halamang gamot. Ikaw, sandali. Magpapakulo ako ng tubig para maligo ka mamaya, sabi ni Yuchin habang nag-aayos. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at naghanap ng lugar na mauupuan. Ang isip ni Chinyu ay napuno ng pag-aalala habang nakatingin siya sa buong buwan sa kalangitan. Napakahirap lumaban sa kanila nang hindi nakapasok sa Martial Saint stage, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi niya maiwasang maalala ang eksena ng away nila ni Uncle Zin. Tila, hindi na ipakita ni Uncle Zin ang kanyang buong lakas. Kung hindi, si Chinyu ay namatay sa kanyang mga kamay. Martial Saint. Hindi maiwasan ni Chinyu na mag-alala. Kahit na may line word formula, ang isang Martial Saint ay maaaring magsil sa espasyo. Kung muli niya itong makilala, hindi siya makakatakas ng ganoon kadali. Maganda kung mapapalitan ko ang aking hitsura, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Inihanda na ni Yuchin ang mga halamang gamot. Inilagay niya ang mga halamang gamot sa isang basket at dinala ito sa kanyang likuran. Chin. Yu. Ihahatid ko na ang mga halamang gamot. Gusto mo ba? Gusto mo bang sumama sa akin? Matagal na nag-alinlangan si Yuchin at nag-ipon ng lakas ng loob na magtanong. Kabanata 916, ang lumang walang kamatayan. Sa pagtingin sa kanyang namumula na mukha, sa wakas ay umiling si Chinyu. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yuchin ang sarili. Dala lang niya ang basket ng gamot at umalis. Tahimik na nakaupo si Chinyu sa isang bato. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, at marahan siyang bumantong hininga. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, bumalik si Yuchin mula sa labas. Nang makita niya si Chinyu na nakaupo sa bato, lumapit si Yuchin at bumulong, Chinyu, hindi ka pa nagpapahinga. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, hindi ako makatulog. Nagpatuloy si Yuchin, hindi pa naghihilom ang iyong mga sugat. Dapat kang magpahinga pa. Ako. Kukuha ako ng tubig para maligo ka. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin kay Yuchin. Nang tatanggi na sana siya, napansin niyang parang may kakaiba sa mukha ni Yuchin. Umiwas siya at umiwas na para bang natatakot siyang makita ni Chinyu. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong ni Chinyu. Tinapin ni Yuchin ang kanyang mukha at nagmamadaling sinabi, It's nothing. I'll get you some water. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling tumakbo si Yuchin. Hindi nagtagal, tumakbo pabalik si Yuchin dala ang tubig sa kanyang mga kamay. Inilagay niya ang tubig sa harap ni Chinyu at sinabing, ikaw, pwede ka nang maghugas.
Makikita na si Yuchin ay isang may kakayahan, simple, at mabait na babae. Ang pamumuhay sa ilalim, ang kanyang simpleng karakter ay talagang kapansin-pansin. Nang makita kung gaano siya kahirap alagaan ni Yuchin, medyo napahiya din si Chinyu. Dahan-dahan siyang tumayo at inilagay ang kanyang kamay sa mukha ni Yuchin. Ang pagkilos na ito ay agad na nagpapula sa mukha ni Yuchin. Mamulong siya, Chinyu, ikaw. Hindi nagpaliwanag si Chinyu. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mga hibla ng chi, espiritual na enerhiya ay lumabas sa kanyang palad at tinakpan ang mukha ni Yuchin. Naramdaman lamang ni Yuchin ang mga alon ng init sa kanyang mukha. Ito ay lubos na komportable. Pagkatapos ng 12 segundo, inalis ni Chinyu ang kanyang kamay. Hindi sinasadyang hinawakan ni Yuchin ang kanyang mukha. Nagulat siya nang makitang tila na wala ang pamumula nito. Paano? Paano mo nagawa? Hindi napigilan ni Yuchin na manlaki ang kanyang mga mata. Hindi nagpaliwanag si Chinyu. Para kay Chinyu, na isang half-step martial saint, ito ay isang sugat na madaling gamutin. Gayunpaman, para kay Yuchin, na may ilang mga medikal na kasanayan, ito ay isang makajos na pamamaraan. Chinyu? Ikaw? Napakaganda mo. Hindi napigilan ng bakas ng kasabikan ang pagkislap sa mukha ni Yuchin. Ngumiti si Chinyu at sinabi, wala ito. May ibang gustong sabihin si Yuchin, ngunit naputol ito ni Chinyu. Dapat kang pumunta at magpahinga ng maaga. Pagkatapos sabihin ito, hindi na pinansin ni Chinyu si Yuchin. Umupo siya sa batong ito at nag-isip kung paano haharapin ang martial saint na humahabol sa kanya. Bagamat gustong kausapin ni Yuchin si Chinyu, hindi siya nang ahas na magsalita ng padalos-dalos. Maingat lang siyang tumabi. Hindi nakatulog si Chinyu buong gabi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang pinakaligtas na paraan ay itago ang kanyang mukha at iwasan ang matalim na gilid pansamantala. Kinabukasan, bago madaling araw, maagang bumangon si Yuchin. Dinala niya ang basket ng gamot sa kanyang likod at naghanda na mamitis ng mga halamang gamot. Nang makita niya si Chinyu na nakaupo sa bato, nagulat na sinabi ni Yuchin, ikaw. Bakit ang aga mo? Casual na sinabi ni Chinyu, well, hindi ako makatulog. What about you? Sinabi ni Yuchin, kailangan kong gumising ng maaga para mamitis ng mga halamang gamot. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot at nagsabi, kailangan mo bang mamitis ng mga halamang gamot ng maaga araw-araw? Oo, gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Yuchin. Nag-isip sandali si Chinyu. Dahil ito ay isang experiential learning, kailangan niyang maranasan ang lahat ng lasa ng buhay. Kaya naman, tumayo si Chinyu at sinabing, okay. Matapos makakuha ng positibong sagot, bakas ng kasiyahan ang bumungad sa mukha ni Yuchin. Nagmamadali niyang sinabi, paano kung ipaghahanda muna kita ng pagkain? Kumain ka muna. Hindi na kailangan. Let's go. Kinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Ang dalawa sa kanila ay nagsimula sa paglalakbay upang mamitis ng mga halamang gamot. Ang lugar kung saan sila pumitas ng mga halamang gamot ay mismong ang kagubatan sa bundok kung saan nahulog si Chinyu. Ang kagubatan ng bundok na ito ay napakalaki, at mayroong lahat ng uri ng kakaibang bagay na tumutubo sa loob. Sa kagubatan ng bundok na ito, may mga mabangis na hayop na lumilitaw paminsan-minsan. Malinaw na naririnig ni Chinyu ang mga dagindong na nagmumula sa dilim. Hindi ka ba natatakot na makatagpo ng mga mabangis na hayop kapag pumupunta ka para mamitis ng mga halamang gamot araw-araw? Hindi naiwasang magtanong ni Chinyu. Sinabi ni Yuchin sa mahinang boses, natatakot ako, ngunit mas maganda ang swerte ko. Karaniwan akong nakakatakas. Hindi ba ito masyadong delikado? Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. Napabuntong hininga si Yuchin at sinabing, wala akong magagawa tungkol dito. Hindi ko masyadong maintindihan. Bakit kailangan mong mamitis ng mga halamang gamot araw-araw? Ganito ba ang mga tao sa nayon? Nagtatakang tanong ni Chinyu. Ibinuko ni Yuchin ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli, umiling siya. Kung nahihirapan ka, maaari mong sabihin sa akin.
Baka matulungan kita, sabi ni Chinyu. Tutal, tinulungan siya ni Yuchin noon. Kailangan niyang ibalik ang pabor na ito kahit anong mangyari. Hindi na kailangan. Ngumiti si Yuchin at umiling. Kaya kong lutesin ito sa aking sarili. Nang makita ito, hindi na nagtanong pa si Chinyu. Sa kagubatan ng bundok, maingat na namita si Yuchin ng mga halamang gamot sa lahat ng dako. Siya ay tila napakasensitibo sa panganib. Hanggat may mga mababangas na hayop sa paligid, iiwasan sila ni Yuchin. Sa buong umaga, pumili si Yuchin ng isang basket ng mga halamang gamot. Bagaman ang mga halamang gamot na ito ay pangkaraniwan, ang kanilang mga nakapagpapagaling na epekto ay mahusay na napanatili. Pagod na ako. Umupo si Yuchin sa lupa at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa sandaling ito, biglang nagsimulang umungol ang tiyan ni Yuchin. Isang bakas ng kahihiyan ang bumungad sa mukha ni Yuchin. Namula siya at nagmamadaling ibinaling ang mukha sa gilid. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, hindi ka ba kadalasang kumakain ng tanghalian? Sinabi ni Yuchin, nagdala ako ng pancake. Gusto mo bang kumain? Habang sinasabi niya iyon, naglabas si Yuchin ng pancake sa kanyang bibig. Ito ang gusto mong kainin. Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. Ngumiti si Yuchin at sinabi, anyway, may haharapin lang ako sa tanghali. Nag-isip sandali si Chinyu at sinabing, hintayin mo ako dito. Saan ka pupunta? Mabilis na tanong ni Yuchin. Hindi sumagot si Chinyu. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kailaliman ng kagubatan. Ang mga huni ng mga ibon at hayop ay maririnig sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Chinyu na may dalang baboy ramo. Nang makita ito ni Yuchin, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Saan nanggaling ang baboy ramo? Ulalas ni Yuchin. Payak na sinabi ni Chinyu, kinuha ko ito sa tabi ng kalsada. Pagkatapos sabihin iyon, pinunit ni Chinyu ang baboy ramo gamit ang kanyang mga kamay. Agad nitong ikinagulat si Yuchin. Chinyu? Ikaw? Napakalakas. Gulat na sabi ni Yuchin. Pinunit ni Chinyu ang isang binti at pagkatapos ay sinindihan ang espiritual na apoy sa kanyang kamay. Ang kasalukuyang kontrol ni Chinyu sa espiritual na apoy ay masasabing perpekto. Sa loob lamang ng ilang minuto, handa na ang isang inihaw na baboy ramo. Kumain ka na. Ibinigay ni Chinyu ang paa ng baboy ramo kay Yuchin. Napalunok si Yuchin ng kanyang laway. Hinawakan niya ang paa ng baboy ramo at pinababa ito ng lobo. Napakabango nito. Tila gutom na gutom si Yuchin. Isang paa ng baboy ramo ang kinain sa ilang sandali. Pagkatapos nitong kainin, tila nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Yuchin. Pinunasan niya ang kanyang bibig at medyo nahihiyang sinabi, mabilis ba akong kumain? Umiling si Chinyu at walang sinabi. Chinyu? Napakalakas mo. Halos katulad ka ng mga lumang immortal sa aming nayon, ungol ni Yuchin. Old Immortals. Tumaas ang kilay ni Chinyu. Mabilis na tumango si Yuchin at sinabing, oo, ang mga matandang immortal sa aming nayon ay lalong makapangyarihan. Sinasabing maaari silang lumipad at bumulusok sa lupa. Maaari nilang punatin ang mga mabangis na hayop gamit ang kanilang mga kamay. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na sabihin sa mahinang boses, ito ay dapat na isang cultivator. Ano? Tanong ni Yuchin. Umiling si Chinyu at nagpatuloy, katutubo ba siya ng iyong nayon? Umiling si Yuchin at sinabing, hindi. Sinasabing siya ay naging matandang immortal ilang taon na ang nakararaan pagkatapos makatanggap ng gantimpala mula sa langit sa aming nayon. Nang marinig ito ni Chinyu, agad na napukaw ang kanyang interes. Ang tinatawag na gantimpala mula sa langit ay natural na kalokohan niya. Gayunpaman, para bigla siyang maging cultivator, tiyak na nakakuha siya ng isang uri ng babe sa nayon. Marahil ang matandang immortal na ito ay makapagbibigay sa akin ng isang uri ng kayamanan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kabanata 917, tinatawag ni Unggoy ang kanyang sarili na hari. Sa pag-iisip nito, tumingin si Chinyu kay Yuchin, nagbabalak na tanungin kung maaari niya itong dalhin upang makita ang matandang immortal na ito.
Ngunit bago pa makapagsalita si Chinyu, bumulong si Yuchin, sa kasamaang palad, ang matandang immortal na ito ay napakasama. Ginagamit niya ang sarili niyang kakayahan para ay bully tayo araw-araw. Oh, tumaas ang kilay ni Chinyu. Bigla siyang may naisip at tumingin sa mga halamang gamot sa basket. Ang mga halamang ito ba ay para din sa matandang immortal na iyon? Tanong ni Chinyu. Nagulat na sabi ni Yuchin, paano mo nalaman? Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at hindi sumagot. Tila ang tinatawag na matandang immortal na ito ay hindi masyadong makapangyarihan. Kung hindi, ang mga halamang gamot na ito ay hindi makakapagpabuti sa kanya. Sasamahan kita sa paghahatid ng mga halamang gamot ngayong gabi, sabi ni Chinyu. Ang ngiti sa mukha ni Yuchin ay biglang lumawak ng kaunti. Mabilis siyang tumango at sinabing, okay. Pagkatapos, nagpatuloy si Chinyu sa pamimites ng mga halamang gamot kasama si Yuchin. Gabi na lang bumalik ang dalawa. Mukhang napakasaya ni Yuchin. Patuloy siyang nagdadaldaw sa daan at patuloy na nagsasalita. Si Chinyu, sa kabilang banda, ay tila mas nanlumo. Napatango na lang siya paminsan-minsan. Sa daan pabalik sa kanyang tirahan, sinundan ni Chinyu si Yuchin upang kumain ng hapunan gaya ng dati. Ang pagkain sa nayon ay masarap araw-araw, at mayroon silang malinaw na dibisyon ng paggawa. Ang ilang mga tao ay nagpunta upang pumili ng mga gulay, habang ang iba ay nagpunta sa pangangaso. Pagkatapos kumain, kumanta at sumayaw sila gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, hindi nagmamadaling umalis si Chinyu, ngunit sumama ito. Matapos ang isang ikot ng kasiyahan, hindi napigilan ng lahat na mapabuntong hininga. Xiao Qin? Hindi ka pinahirapan ng matandang immortal kamakailan lang, di ba? Sa oras na ito, ang matandang lalaki sa nayon ay naglakad papunta sa gilid ni Yuchin. Mahinang sinabi ni Yuchin, siya, hindi niya pinahirapan ang mga bagay-bagay para sa akin. Talaga. Bahagyang kumunot ang noo ng matanda na para bang hindi siya makapaniwala. Nang makitang hindi nagsasalita si Yuchin, bumantong hininga ang matanda at sinabing, pupunta ako at kakausapin siya muli bukas. Tumango si Yuchin at sinabing, kung gayon Tito Lin, babalik muna kami. Pagkatapos magpaalam kay Uncle Lin, sinundan ni Chinyu si Yuchin pabalik sa tirahan. Pagkabalik, inayos ni Yuchin ang mga halamang gamot gaya ng dati at naghanda na ibigay ang mga ito sa matandang immortal. Hanggang alas 10 ng gabi ay tapos na si Yuchin sa pag-aayos. Gusto mo ba talagang sumama sa akin? Maingat na tanong ni Yuchin. Ngumiti si Chinyu at sinabing, syempre. Nangako na ako sa iyo. Tara na. Oo. Tuwang-tuwa na tumango si Yuchin. Sabay silang dalawa na umalis ng bahay at nagmamadaling pumunta sa tirahan ng matandang immortal. Habang nasa daan, ginamit ni Chinyu ang kanyang divine sense upang takpan ang kalapit na lugar, hinahanap ang figure ng matandang immortal. Pagkatapos ng buong kalahating araw, sa wakas ay natagpuan ni Chinyu ang figure ng matandang immortal. Grandmaster. Hindi napigilan ni Chinyu na magtaas ng kilay. Ang kaharian na ito ay hindi karapat-dapat na banggitin sa harap ni Chinyu, ngunit sa mga ordinaryong tao, ito ay talagang isang top-notch na pag-iral. Nasa harap, itinuro ni Yuchin ang isang residential house sa hindi kalayuan at sinabi. Nag-aalalang sabi niya, kahit anong mangyari mamaya, ikaw, wala kang sinasabi, naiintindihan mo. Okay, casual na sagot ni Chinyu. Napabuntong hininga si Yuchin at huminga ng malalim. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa tirahan ng matandang immortal. Sumunod si Chinyu sa kanyang likuran at pumasok sa silid. Pagkapasok niya, nakita ni Chinyu ang isang kalbong matandang lalaki. Naka-cross-legged ang matanda sa kama habang magkadaop ang mga kamay na parang naglilinang. Matandang walang kamatayan, narito ang mga halamang gamot, mahinang sabi ni Yuchin habang inilalagay ang mga halamang gamot sa tabi niya. Matapos marinig ang boses ni Yuchin, binuksan ng matandang immortal ang kanyang mga mata. Sino ang taong ito? Dama po ang tingin ng matandang immortal kay Chinyu. Siya. Kaibigan ko siya, paliwanag ni Yuchin.
Bumantong hininga ang matandang immortal at sinabing, sige, halika at pamasahe mo ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Yuchin. Hindi niya namamalayan na tumingin kay Chinyu na para bang nahihiya siya. Ano ka pa nakatayo dyan? Sa sandaling ito, ang matandang immortal ay biglang sumigaw at sinampal si Yuchin sa mukha. Tinapin ni Yuchin ang kanyang mukha ng masakit at naglakad patungo sa matandang immortal. Ngunit sa sandaling ito, hinawakan ni Chinyu ang braso ni Yuchin. Natigilan si Yuchin at tumingin siya kay Chinyu nang may kainahinala. Hindi siya pinansin ni Chinyu at malamig na tumingin sa matandang immortal. Sabi niya, ikaw Old Baldy, marunong ka talagang maglaro. Old Immortal, sa tingin ko ikaw ay isang matandang umutot. Nang marinig ito, galit na galit ang matandang immortal. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, naglakas loob kang baliwalain ako, iyon ay kawalang galang sa langit. Kailangan kitang parusahan sa ngalan ng langit. Pagkatapos sabihin iyon, ginamit muli ng matandang immortal ang parehong pakulo at sinampal si Chinyu. Gayunpaman, bago pa man makalapit ang panloob na chi na inilabas niya kay Chinyu, agad itong naglaho sa hangin. Talagang walang tigre sa bundok. Tinatawag ng unggoy ang kanyang sarili na hari. Isa lang siyang Grandmaster, ngunit nang ahas siyang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan at apihin ang mga karaniwang tao, malamig na sabi ni Chinyu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matandang immortal. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, may kilala ka talagang Grandmaster. Mukhang pareho tayo ng landas. Kaibigan, ipinapayo ko sa iyo na isipin mo ang sarili mong gawain. Chinyu? Ikaw. Huwag mo siyang guluhin. Magkakaroon ng gulo, mahinang sabi ni Yuchin. Gumisi si Chinyu at sinabing, problema. Sa aking mga mata, para siyang manok o aso. Ang matandang immortal ay nagsabi na may labis na sama ng loob, kaibigan, bantayan mo ang iyong mga salita. Iginagalang ko na ikaw ay nasa parehong landas, ngunit huwag kang maging walang utang na loob. Hindi pinansin ni Chinyu ang pangungusap na ito at sinabing walang pakialam, dapat ay nakakuha ka ng ilang lihim na kayamanan, tama ba? Ibigay mo ito, at marahil ay maaari kong isaalang-alang na hayaan kang mamatay ng mabilis na kamatayan. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ng matandang immortal, at ang kanyang mukha ay mabilis na nanlamig. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at ninisyan, dahil alam mo na, kung gayon, hindi kita papayagang umalis ng buhay. Bata, ngayon ay ipakikita ko sa iyo ang kapangyarihan ng isang Grandmaster. Sa isang dagindong, ang panloob na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Pagkatapos, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at ibinaon ang panloob na chi sa kanyang mga kamao. Pagkatapos, binasag niya ang kanyang mga kamao kay Chinyu. Chinyu? Mag-ingat ka. Nang makita ito, si Yuchin ay nababalisa kaya ang kanyang noo ay puno ng pawis. Hindi niya malay na tumakbo kay Chinyu at sinubukang harangan ang mga kamao para sa kanya. Kabanata 918, ang unfettered na banal na bato. Ang pares ng kamao ay mukhang kahanga-hanga, at naririnig pa nga ng isa ang mahinang tunog ng dagindong ng dragon. Itinulak ni Chinyu si Chinyu sa gilid, at pagkatapos ay malamig na tumingin sa matandang immortal. Klang! Matigas na dumapo ang mga kamao sa katawan ni Chinyu. Ngunit sa sumunod na segundo, namula ang mukha ng matandang immortal. Ang suntok na ito ay hindi lamang nabigong saktan si Chinyu, ngunit nabasag din ang kanyang mga kamao. Paano ito mangyayari? Ang ekspresyon ng matandang immortal ay lubhang hindi magandang tingnan. Hindi umimik si Chinyu at nagpakawala lang ng sariling pressure. Sa ilalim ng malakas na presyon na ito, ang buong katawan ng matandang immortal ay nanginag, at ang kanyang mga binti ay lumuhad pa sa lupa kasabay ng isang putok. Ang puwersang ito ay parang dalawang malalaking bundok, na naging sanhi ng paglangit-ngit ng lahat ng buto sa kanyang katawan. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang immortal. Mabilis niyang naunawaan na ang binatang ito na nasa harapan niya ay tiyak na hindi niya kayang i-provoke. Huwag mo akong patayin, ang sabi ng matandang immortal na may gulat na ekspresyon. Kasalanan ko kung hindi ko nakilala ang Mount Tai. Ikaw. Hinayaan mo akong mabuhay, I'll promise you anything.
Ibibigay ko agad sa iyo ang kayamanang iyan, mangyaring pakawalan mo ako. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Yuchin na manlaki ang kanyang mga mata. Ang matandang walang kamatayan, na nagpapakitang gilas sa nayon ay talagang humihingi ng awa sa gayong hamak na paraan. Sino ba talaga itong Chinyu? Nasaan ang kayamanan? Malamig na sabi ni Chinyu. Ang matandang immortal ay nagsabi na may kaunting takot, kung ibibigay ko sa iyo ang kayamanan, maaari mo bang ipagpalit ito sa aking buhay? Masyado kang kalokohan, malamig na sabi ni Chinyu. Ang matandang immortal ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nagmamadali niyang sinabi, ihahatid na kita doon. Ihahatid na kita doon. Inalis ni Chinyu ang pressure na nagmumula sa kanyang katawan at malamig na sinabi, tara na. Ang matandang immortal ay umakyat mula sa lupa na nahihirapan. Tiniis niya ang matinding sakit sa kanyang katawan at inilabas si Chinyu sa silid. Pagkatapos nilang umikot, nakarating sila sa harap ng isang bundok. Pagkatapos, itinuro ng matandang immortal ang lupa at sinabing, inilibing ko ang bagay dito. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at biglang sinuntok ang lupa. Nayanig ang lupa sa suntok. Isang malaking hukay ang lumitaw sa lupa. Sa malaking hukay, may malakristal na bato. Ang bato ay asul dagat at nagbigay ng bakas ng hindi pangkaraniwang panloob na chi. Yumuko si Chinyu at kinuha ang bato. Habang nilalaro niya ang bato, nakaramdam si Chinyu ng sobrang komportable sa kanyang katawan at isipan, at napakalinaw ng kanyang mga iniisip. Maging ang estado ng kanyang pag-iisip ay tila bumuti. Ito ay ang banal na bato ng kalayaan. Ulalas ni Chinyu. Nabalitaan na ang Freedom Divine Stone ay isang banal na bagay na makakaunawa sa dakilang Tao. Mas maganda pa ang epekto nito kaysa sa Enlightenment Tea. Sa item na ito, ang oras ni Chinyu para maging isang martial saint ay mabilis na maiikli. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong bagay na santo sa maliit na nayon ng bundok na ito. Hindi napigilan ni Chinyu na matuwa. Ang ganoong kayamanan ay nasa iyong mga kamay. Sayang ang regalo ng isang Diyos. Napatingin si Chinyu sa matandang baldy na ito at hindi maiwasang sumingot ng malamig. Ang matandang baldy na ito ay hindi na nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Nagmamadali siyang ngumiti ng nakakatakot at sinabing, tama ka. Hindi ako karapat-dapat na makakuha ng ganoong kayamanan. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Kinuha niya ang libreng banal na bato at pagkatapos ay tumingin kay Yuchin. Paano ka nabuli ng matandang bagay na ito? Tanong ni Chinyu. Nang marinig ito, ang matandang baldy ay hindi sinasadyang tumingin kay Yuchin. Agad na natigilan si Yuchin at nauutol ng mahabang panahon, walang lakas ng loob na magsalita. Kuya, ako. Alam kong mali ako. Pangako ko, hindi ko na sila bubulihan simula ngayon. Nagmamadaling sabi ng matandang baldy. Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay alang-alang sa batong ito. Sumulyap si Chinyu sa kanya at malamig na sinabi, kailangan mong bayaran ang halaga para sa paggawa ng mali. Pareho ito para sa lahat. Bago pa siya makapagsalita, sinampal siya ni Chinyu. Ang sampal na ito ay direktang dumurog sa kanyang katawan, naging ulap ng madugong ambon at sumasabog. Agad na namutla sa takot ang mukha ni Yuchin, at hindi niya namamalayan na napaatras siya ng 2 hakbang. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Si Chinyu, na pumatay ng hindi mabilang na tao noon pa man, ay talagang nakalimutan ang pagkakaroon ni Yuchin sa tabi niya. Natatakot ka ba? Tanong ni Chinyu. Nanlaki ang mga mata ni Yuchin, at napuno ng gulat ang kanyang mukha. Ipinanganak siya sa isang nayon sa bundok, kaya hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu ang bahagyang buntong hininga. Naglakad siya pasulong, at isang hibla ng banal na pakiramdam ang lumipad mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang banal na kahulugan ay pumasok sa isip ni Yuchin at direktang binura ang alaalang ito. Si Yuchin, na nawala ng alaala na ito, ay agad na nawala ng malay. Tumingin siya sa paligid at sinabi sa mahinang boses, nasaan ito? Hindi sumagot si Chinyu, ngunit sinabi, tara na. Gabi na. Oras na para bumalik at matulog. Tinala ni Yuchin si Yuchin pauwi.
Gaya ng dati, kumuha siya ng tubig at hinugasan si Chinyu. Nang matapos siya, nagpahinga si Yuchin. Para kay Chinyu, umupo siya roon at kinuha ang libreng banal na batong ito. Hinawakan niya ang kanyang divine sense sa kanyang kamay at dahan-daang nilero iyon. Muling lumitaw ang pakiramdam ng kinis. Sa libreng divine stone, mas sensitibo si Chinyu sa Great Dao. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay bumuti din ng hindi mahahalata. Pagkatapos ng kalahating gabi, sa wakas ay inalis ni Chinyu ang libreng banal na bato. Bagaman ang item na ito ay maaaring mapabuti ang aking estado ng pag-iisip, hindi ito magagamit sa lahat ng oras. Hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot. Sa loob lamang ng ilang oras, nawala ang epekto ng libreng banal na bato. Sa kabutihang palad, ang libreng banal na bato ay maaaring mabawi ng mag-isa, kaya hindi nagmamadali si Chinyu. Iniligpit niya ang libreng banal na bato, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang martial arts forum. Sa sandaling ito, halos lahat sa martial arts forum ay tinatalakay ang balita ng malaking minahan ng espiritual na bato. May mga nagpa-picture pa sa eksena doon. Nang makita niya ang balita ng malaking minahan ng espiritual na bato, hindi napigilan ni Chinyu na tumayo bigla mula sa lupa. Malaking minahan ng espiritual na bato. Mayroon talagang malaking minahan ng espiritual na bato. Kulat na bulalas ni Chinyu. Hindi katakatakang walang mga martial saints ang dumating para hanapin ako kamakailan. Tiyak na pumunta sila sa malaking minahan ng espiritual na bato na ito. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang espiritual na minahan ng bato ay isang tunay na nangungunang mapagkukunan. Kahit nakasalukuyang nasa malaking panganib si Chinyu, hindi pa rin niya nalabanan ang toksong ito. Ayon sa mga kalkulasyon ni Tianjizi, ang minahan ng espiritual na bato ay opisyal na magbubukas sa loob ng 2 araw. At bago ito, marami ng mga maharlikang pamilya ang sumugod dito. Hindi ito magagawa. Ano man ang mangyari, kailangan kong pumunta at tingnan, naisip ni Chinyu sa sarili. Ang gayong tukso ay talagang mahirap labanan. Kahit na kailanganin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, ayaw itong palampasin ni Chinyu. Mayroon pang 2 araw para magbukas. Sa 2 araw na ito, kailangan kong mag-isip ng paraan para itago ang aking mukha, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi mahirap itago ang kanyang mukha, ngunit mahirap itago ang kanyang panloob na chi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naisip ni Chinyu si Luo Jinggayo mula sa pamilya ng mga makalangit na lihim. Ang taong ito ay may hindi mabilang na mga kayamanan sa kanyang mga kamay. Baka may paraan siya. Tuldok. Kinabukasan. Pagkatayo ni Yuchin, tuwang-tuwang sinabi niya, Chinyu, gusto mo bang sumama sa akin sa pamimites ng mga halamang gamot ngayon? May alam akong napakagandang lugar sa kagubatan ng bundok. Napakaganda ng tanawin. Hindi ko pa ito sinabi kahit kanino. Tinulyapan siya ni Chinyu at tahimik na sinabi, aalis na ako. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Yuchin ay nanlamig sa kanyang mukha. Kabanata 919, itinatago ang panloob na chi. Medyo nag-aalalang sinabi ni Yuchin, ikaw. Aalis ka na. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, may mga bagay pa akong gagawin kapag nasa labas ako. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Yuchin. Sa kanyang pagiging walang muwang, naisip niya na si Chinyu ay mananatili sa maliit na nayon sa bundok na ito magpakailanman. Kung gayon, babalik ka ba? Mahinang tanong ni Yuchin. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ko alam. Siguro, baka hindi. Paanong hindi nakikita ni Chinyu ang nararamdaman ni Yuchin para sa kanya? Gayunpaman, si Chinyu ay mayroon lamang yanruoso sa kanyang puso. Maraming salamat sa pagbabalik mo sa akin mula sa kagubatan ng bundok. Para mabayaran ka, naghanda din ako ng regalo para sa iyo, sabi ni Chinyu. Naglabas siya ng libro. Ang aklat ay nagtala ng ilang mga pamamaraan ng alchemy. Ang mga kasanayang ito ay pawang basic, ngunit lahat sila ay nagmula sa Divine Alchemist Pavilion. Para kay Yuchin, ito ay sapat na. Aalis na ako, tumingin si Chinyu kay Yuchin at tahimik na sinabi. Kinurot ni Yuchin ang sulok ng kanyang damit at hindi nagsalita ng matagal.
Si Chinyu ay hindi isang taong malambot ang puso, kaya hindi siya nagtagal. Tumalikod na siya at aalis na sana. Maaari mo bang iwanan ang iyong numero ng telepono? Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Yuchin. Natahimik sandali si Chinyu. Sa huli, tumalikod pa rin siya at isinulat ang kanyang numero. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, umalis si Chinyu sa bundok na nayon. Matapos ang 3 araw na pagpapagaling, halos gumaling ang mga sugat ni Chinyu. Nitong ilang araw, ang iba't ibang martial saints ay malapit sa minahan ng Spirit Stone. Hindi nila pinansin si Chinyu. Kaya, sumakay si Chinyu sa isang eroplano at sumugod patungo sa Jingdo. Nakarating siya sa pavilion ng mga makalangit na lihim sa Jingdo. Sa loob ng pavilion ng mga makalangit na lihim, si Luo Yang ay nagpapatrolya sa paligid na parang young master gaya ng dati. Sa sandaling ito, naglakad si Chinyu sa likuran niya at tinapik ang kanyang balikat. Sino ang tumapik sa akin? Chin, manahimik ka. Malamig na pinutol ni Chinyu ang mga salita ni Luo Yang. Nagmamadaling tinakpan ni Luo Yang ang kanyang bibig, ngunit hindi maitago ang gulat at takot sa kanyang mukha. Nasaan ang iyong ama? Tanong ni Chinyu. Mabilis na sumagot si Luo Yang, Siya ay nasa likod. Sundan mo ako para hanapin siya. Kinaladkad ni Chinyu si Luo Yang at naglakad patungo sa bilya sa likod ng pavilion ng Heavenly Secrets. Nakarating sila sa main hall ng bilya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang puso ni Luo Jingyo ay napuno ng pagkabigla. Alam ng lahat na hinahanap ng lahat ng martial saints si Chinyu. Nasa bingit ng kamatayan si Chinyu. Gayunpaman, kung mas maraming ganoong tao, mas nakakatakot siya. Walang makakapaggarantiya na hindi siya gagawa ng kabaliwan. Mr. Chin, nandito ka ba para sa espada? Ginawa ko na ang espada para sa iyo. Kukunin ko ito para sa iyo ngayon. Nagkusa si Luo Jingyo na magsalita. Pagkatapos niyang magsalita, nagmadali siyang pumunta sa isang silid at lumabas na may hawak na tansong espada. Kinuha ni Chinyu ang espada at nakita na ang espada ay natatakpan na ng iskarlata na kulay. Nang ang espiritual na kapangyarihan ni Chinyu ay pumasok sa espada, ang mga sinag ng demonyong liwanag ay kumislap sa espada. Not bad, puri ni Chinyu mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit na wala kang sinabing maganda, hindi maikikaila ang iyong husay sa pagpino ng mga artifact. Napangiti si Luo Jingyo na nahihiya at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Narito ako ngayon dahil may isa pa akong bagay na kailangan ko ng tulong mo. Huwag kang mag-alala, kung magagawa ito, tatandaan ko ang iyong pabor, sabi ni Chinyu. Nagmamadaling itinaas ni Luo Jingyo ang kanyang mga kamay at sinabing, I don't dare. Ako ang maaaring maglingkod sa iyo. Okay? Stop talking nonsense. Kailangan ko ng magical artifact para matakpan ang mukha ko at internal chi, putol ni Chinyu kay Luo Jingyo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Luo Jingyo. Agad niyang naintindihan ang intensyon ni Chinyu. Gayunpaman, si Luo Jingyo ay napuno ng puot kay Chinyu. Paano siya magiging handang tumulong? Mr. Chin, hindi naman sa ayaw kong tumulong. Wala talaga akong spiritual artifact dito dahil *T. Muling pinutol ni Chinyu si Luo Jingyo. Dahan-dahan siyang tumayo at malamig na sinabi, Luo Jingyo, isa kang master weaponsmith. Ang lihim na pavilion ng Heaven ay kapantay ng Divine Alchemist Pavilion. Paanong hindi ka magkakaroon ng ganoong espiritual na artifact? Nauuto si Luo Jingyo at hindi makapagsalita ng ilang sandali. Ano? Gusto mo bang mamatay ako sa kamay ng martial saint para makapaghiganti ka? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing. Agad na namutla si Luo Jingyo sa takot at nagmamadaling sinabi, wala akong ganoong intensyon. Ang mga bakas ng pagpatay na layunin ay lumabas mula sa katawan ni Chinyu. Malamig niyang tiningnan si Luo Jingyo at sinabing, kung ibibigay mo ang magic weapon ngayon, tatandaan ko ang iyong pabor. Ngunit kung pipilitin kong ibigay ito, papatayin kita. Agad na natahimik si Luo Jingyo. Pagkatapos mag-isip sandali, tumango siya at sinabing, sige, sandali lang. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Luo Jingyo at bumalik sa kanyang silid.
Hinalungkat niya ang mga kahon at cabinet. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Luo Jingyo na may dalang sombrero. Ang buong sombrero ay mukhang napakakaraniwan, ngunit mayroon itong panloob na chi ng Great Dao na umaagos mula rito. Ang bagay na ito ay tinatawag na Thousand Faces. Nakuha ko ito nang nagkataon, sabi ni Luo Jingyo sa malalim na boses. Kinuha ni Chinyu ang sombrero. Ang sombrero ay medyo katulad ng ibinigay ni Fang Yu sa kanya noon, ngunit ang kalidad ng dalawa ay ganap na naiiba. Pagkatapos kunin ang sombrero, agad itong isinuot ni Chinyu sa kanyang ulo. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu na parang nabalisa ang dakilang Dao, at ang kanyang panloob na chi ay naging sobrang lihim. Hindi lang iyon, pagkatapos magsuot ng 1,000 mukha, mas maikukubli pa ang kanyang mukha. Sa isang sulyap, manipis na ulap lang ang nakikita niya. Gusto niyang makita ng malinaw ang mukha niya pero hindi niya magawa. Salamat. Inalis ni Chinyu ang kanyang sombrero at itinaas ang kanyang mga kamay kay Luo Jingyo. Na-overwhelm si Luo Jingyo sa pabor at mabilis na binalikan ang pagbati, masyado kang mabait. Si Chinyu ay nagsuot ng 1,000 mukha at tumalikod para umalis. Pagkaalis ni Chinyu, hindi na makapaghintay si Luoyang na makasagasa. Itay, marami na siyang kinuha sa atin. Ngayon ay inilayo niya ang 1,000 mukha. Sobra na ito. Galit na sabi ni Luoyang. Umupo doon si Luo Jingyo at hindi nagsalita ng matagal. Tatay, papakawalan mo ba siya ng ganoon lang? Galit na sabi ni Luoyang. Sumulyap si Luo Jingyo kay Luoyang at sinabing, kung gayon, ano ang gusto mo? Anong gusto ko? Hehe, marami akong paraan para harapin siya. Sabi ni Luoyang na may masamang mukha. Mayroon akong ilang pakikipagkaibigan kay Gu Xinghe sa panahong ito. Tatawagan ko siya ngayon at sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Luoyang ang kanyang cellphone at tinawagan si Gu Xinghe. Please don't skip ads mga idol, and paki-like and comment and share na rin, maraming salamat. Kabanata 920, ang digmaan ay nalalapit na. Mabilis na sinagot ang tawag. Sabi ni Luoyang, Young Master Gu, may sasabihin ako sa iyo. Sa kabilang dulo, abala si Gu Xinghe sa minahan ng Spirit Stone. Kaya naman, naiinip niyang sinabi, ano ito? Ito ay, dududo. Bago natapos ni Luoyang ang kanyang pangungusap, ibinaba na ang tawag. Isang ilaw ang kumislap at nasira ang telepono ni Luoyang. Ang taong gumawa nito ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Luo Jingyo. Tay, ano ang ginagawa mo? Galit na sabi ni Luoyang. Umiling si Luo Jingyo at sinabing, mas mabuting huwag mo nang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Bakit? Luoyang ay labis na naguguluhan. Sinabi ni Luo Jingyo sa malalim na boses, nagpadala sila ng napakaraming tao, ngunit hindi pa rin nila mahuli si Chinyu. Kung hindi mamatay si Chinyu, mamamatay tayo. Kung gayon, pagkatapos ay titiisin na lang natin ito. Sabi ni Luoyang na may galit na mukha. Bahagyang bumantong hininga si Luo Jingyo at sinabing, kalimutan na lang natin ito. Bagamat sinabi niya iyon, hindi pa rin kumbinsido ang mukha ni Luoyang. Sa labas ng pinto, malinaw na narinig ni Chinyu ang mga salitang ito. Matapos marinig ang mga salita ni Luo Jingyo, sa wakas ay nakahinga si Chinyu at umalis sa lugar na ito. Tuldok tuldok tuldok. Isang araw na lang ang natitira bago ang pagbubukas ng Spirit Stone Mine. Parami ng parami ang mga tao sa paligid ng malaking minahan ng Spirit Stone. Mula sa pagtatago sa dilim sa simula, dahan-dahan silang umakyat sa entablado. May pinag-uusapan pa rin ang 7 martial saints mula sa Secret Realm. Ang dalawang panig sa pinangyarihan ay nahahati sa 2 paksayon. Ang isang paksayon ay ang kasalukuyang mga martial artist, at ang isa pang paksayon ay ang mga martial artist mula sa lihim na kaharian. Kabalintunaan. Hindi ko inaasahan na makakatagpo din tayo ng ganoong sitwasyon, sabi ni Zhuang Teng na nanghihinayang. Oo. Noon, sino sa atin ang hindi minamaliit ang lahat ng nabubuhay na nilalang mula sa itaas? Ngayon, tayo ay minamaliit ng isang grupo ng mga disipulo mula sa Mystic Realm. Hindi napigilan ni Chu Heng na mapangiti ng mapait.
Ngayon sa wakas naiintindihan ko na kung bakit si Chinyu ay puno ng puot sa atin, malamig na sabi ni Kung Yun. Nabalot ng katahimikan ang eksena, at ang lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang malaking minahan ng Spirit Stone ay nag-iingay nitong ilang araw. Malapit na itong magbukas, tahimik na sabi ni Yao Meng. Tumingin siya sa paligid na parang may hinahanap. Ano ang mali? Tanong ni Xiao Yuan. Sumimangot si Yao Meng at sinabing, may pakiramdam ako, na baka dumating si Chinyu. Tuldok. Nang gabing iyon, mas naging banayad ang kapaligiran sa pinangyarihan. Sa wakas ay dumating si Chinyu sa eksena sa huling kalahati ng gabi. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at tinakpan ang paligid. Hindi nagtagal, dumilim ang mukha ni Chinyu. Mayroong hindi bababa sa 100 tao sa eksena. At ang pinakamahina ay nasa martial marquee realm. Mukhang nabuo na ang lahat ng mga nakatagong eksperto. Huminga ng malalim si Chinyu. 100 martial marquee ay hindi nabalitaan. Ang ganitong sukat ay hindi nakita sa loob ng maraming taon. Nang makitang nahahati ang eksena sa dalawang paksayon, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Matapos mag-isip sandali, tahimik na lumapit si Chinyu kay Yao Meng at sa iba pa. Tumayo siya sa pangkat ng tagapagmana, ngunit 12 ng metro ang layo niya kay Yao Meng at sa iba pa. Kasama ang 7 martial saint na iyon, hindi na tayo makakalaban, sabi ng isang tao sa mahinang boses. Kapag nagbukas ang minahan ng Spirit Stone, ito na ang oras para sumiklab ang labanan. Ang salungatan ay nangyayari sa mga nakaraang araw. Ang magkabilang panig ay natalo, ngunit ang aming mga pagkalugi ay mas malaki. Habang nagsasalita siya, dahan-daang humandar ang isang kotse mula sa hindi kalayuan. Sa sandaling huminto ang sasakyan, nakita nila si Gu Xinghe na bumaba sa kotse. Ang basurang ito. Hindi napigilan ni Zhuang Teng at ng iba pa ang magmura sa loob nang makita nila si Gu Xinghe. Mula nang lumabas ang Martial Saint sa Secret Realm, si Gu Xinghe ay nakikipag-hangout sa kanila. Noon, ang Jingdo Martial Arts Association ay magpapanggap man lang na patas. Ngayon, hindi na sila nagpapanggap at direktang ipinapahayag ang kanilang saloobin, sabi ni Yao Meng sa mahinang boses. Si Chinyu pa rin ang may sapat na talino para makipagtalo sa Jingdo Martial Arts Association noon pa man. Ang bastos na ito, dahil malinaw na ang kanyang paninindigan, huwag mo nang isipin ang pamumuno sa mundo ng martial arts. Pero hindi. Gusto niya ang lahat. Sa ilalim ng tingin ng lahat, naglakad si Gu Xinghe patungo sa 7 martial saints. Nang malagpasan niya si Zhuang Teng at ang iba pa, tumigil si Gu Xinghe sa kanyang kinatatayuan. Lahat, kumusta na kayo? Nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Sinabi ni Zhuang Teng na may malamig na ngiti, oh, hindi ba ito ang Young Master mula sa pangalawang lihim na kaharian? Talagang ikinararangal namin na makausap ka. Tama, Young Master Go, bakit hindi mo dinadala ang iyong mga alagad mula sa lihim na kaharian upang magpakitang gilas? Ano ang iyong pinag-uusapan sa amin? Hindi nagalit si Gu Xinghe tungkol dito. Napangiti siya ng mahina at sinabing, alam kong mali ang pagkakaintindi mo sa akin, ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang Jingdo Martial Arts Association ay tiyak na magbibigay sa iyo ng sagot na gusto mo. Ang kinakatawan namin ay hindi ang lihim na kaharian o ikaw, ngunit pagiging patas. Bah! Hindi napigilan ni Zhuang Teng na dumura sa lupa. Bahagyang bumantong hininga si Gu Xinghe at iwinagayway ang kanyang kamay, ibibigay ko sa iyo ang sagot na gusto mo. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad si Gu Xinghe patungo sa 7 martial saints. Moherf * Sacker, mapagpanggap kang anak ng isang bitik. Gusto ko talagang basagin ang ulo niya. Kapag pumasok ako sa martial saint realm, tiyak na papatayin ko silang lahat. Habang nagsasalita siya, isang alagad mula sa lihim na kaharian ang lumakad sa hindi kalayuan. Ang taong ito ay nakasuot ng magagandang damit at napapaligiran ng mga perlas. Siya ay may ugali ng isang mayamang young master. Nang makita ni Zhuang Teng at ng iba pa ang taong ito, bakas ng galit ang sumilay sa kanilang mga mukha. Ang taong ito ay walang iba kundi ang disipulo ng Mystic Realm na nakasugat kay Zhuang Teng at Kung Yun, Qiao Zun.
Nilaibot ng tingin ni Qiaozun ang paligid at sa wakas ay dumapo kay Zhuangteng at sa iba pa. Kasunod noon, isang bakas ng pagiging mapaglaro ang bumungad sa mukha ni Qiaozun habang siya ay dirdiretsong naglakad patungo kay Zhuangteng. "Oh, buhay ka pa." Sarkastikong sabi ni Qiaozun. Kinagat ni Zhuangteng ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Hindi ka papatay, paano ako mamamatay?" Pinilit ni Qiaozun ang kanyang dila at sinabing, "Mukhang masyado akong maluwag sa huling pagkakataon. Kung alam ko lang, nasample na kita hanggang sa mamatay. Ikaw." Galit na galit si Zhuangteng kaya namutla ang kanyang mukha at mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi siya pinansin ni Qiaozun at nagpatuloy sa pangungutya, "Hindi ito lugar na maaari mong puntahan. Gusto mo ring makuha itong minahan ng Spirit Stone. Wala ka man lang martial saint, anong karapatan mo? Bilisan mo at umuwi ka para maligo at matulog. Seek your mother." Agad na umungol si Kung Yun at binato ng suntok si Qiaozun. Agad na itinaas ni Qiaozun ang kanyang kamay para tanggapin ang suntok. Nang magbanggaan ang dalawang kamao, biglang yumanig at gumuho ang mundo. "Natalo mo ang kalaban, naglakas loob ka pa ring salakayin ako." Sabi ni Qiaozun na may malungkot na mukha. Seek your mother. "Kung hindi dahil sa mga panloloko mo, paano ako natalo sayo?" Galit na sabi ni Kung Yun. "Kung hindi mo tanggapin, lumaban ka na lang ulit." Pinaikit ni Qiaozun ang kanyang mga mata at sinabing, "Bueno, kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan."